Missionary Pastor John Ray Panipit Malisa, and then kay Pastor Melchor Helican, and then kay Missionary Pastor Joseph Soriano ng Israel. Yan po yung ating mga pinadalhan. At meron pa pong hahabol si Pastor Jeff Binyas ng Samar. So tayo po ay tumayo at muli basahin po natin ang ating po mga Bible sa 2 Timothy chapter 4. Basahin po natin muli ang verses 1 to ang whole chapter, 2 Timothy chapter 4, whole chapter. Nakita na po ba isang malakas at masaya? Sa ating pagbasa, ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa last verse. So verse 1, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. 2, kayo po. Preach the word, being sound, system, out of system, reprove, rebuild, exhort with all suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Verse 4. And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Verse 6. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Verse 8. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love is appearing. Do thy diligence to come shortly unto me. 10. For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, presence to Galatia, Titus unto Dalmatia. Only Luke is with me, take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. 12. And Titus have I sent to Ephesus. The cloak that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring with thee in the books, but especially the parchment. 14. Alexander the coppersmith did me much evil. The Lord reward him according to his works. Of whom be thou grave also, for he hath greatly withstood our words. Verse 16. At my first answer no man stilled me, but all men who seek me. I pray God that it may not be laid to their charge. Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth of the lion. 18. And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen. Salute Prisca and Aquila, and the household of Onesiphorus. Verse 20. Erastus abode at Corinth, but Trophimus have I left at Miletus sea. Do thy diligence to come before winter. Eubulus greeted thee, and Pudens, and Linus, and Claudia, and all the brethren. Verse 22, altogether ready with. The Lord Jesus Christ be with thy spirit. Grace be with you. Amen. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay yumuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Ama na nasa langit, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa oras na ito. At hindi lamang ngayon, kundi sa bawat oras, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Saan man po kami naroroon, kami po ay tunay na nagpupuri at nagpapasalamat, sapagkat hindi na po namin kayang bilangin pa ang mga biyaya, mga blessings na aming pong tinatanggap, at sapagkat ikaw po ang aming Diyos na tapat magpakailan paman. Sa umagang ito, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming pong pagkukulang, mga kasalanang nagagawa laban sa iyo. Banal Espiritu, patawad, pakalinisin mo po, Ama, ang aming puso't isipan. Ihanda mo po ito sa pakikinig ng inyong pong banal na salita. Kung meron po kayo nakikita anumang karumihan, kasalanan sa aming puso't isipan, dalangin ko po na hindi niyo pong alisin, upang sa ganon
matanggap namin na may kagalakan ang inyong pong banal na salita. Salamat sa umagang ito sa mga kapatiran na nandirito ngayon na patuloy na sumasamba at nakikisa sa iyong gawain, nagpapagamit, naglilingkod po sa inyo. Pagpalain mo po ang kanila pong buhay at dalangin ko po ang kaligtasan ng mga taga-Israel, kapayapaan sa Jerusalem. Patuloy po kayo, Ama, magligtas sa buong mundo. Umaasa po kami nananampalataya na tunay na malapit na po ang pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Kaya sana ang buhay po namin ito, huwag na po namin sayangin pa sa mga walang kwentang bagay sa mundong ito. Patuloy ka namin purihin at paglingkuran. Aking ibinabalik sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pwede na po ako. Salamat, umuulan, ano po. At ako po ay may nakita kahapon na talagang Japan, dumanas din ng wildfire. So doon ay sa wildfire na yon ay mayroong isang namatay. At hindi ko na alam kung ilan yung mga bahay at building na nasunog po doon sa Japan. So salamat dito sa atin, maaga yata ang tag-ulan. Okay? So this morning mga kapatid, mga minamahal, ang title po ng ating pong pag-aaralan is Abortion are Increasing. Yan po ang title ng mensahe. So, abortion. Ano ba yung abortion? Abortion po mga kapatid, mga minamahal, the terminations of a pregnancy after, accompanied by, resulting in, or closely followed by the death of the embryo or fetus. So, sa madaling salita sa Tagalog, ang abortion, ito yung nagpapalaglag o pinapalaglag yung kanilang pinagdadala. So, abortion are increasing sa ating po panahon. At pinasearch ko nga po ito kay Brother Edwin sa buong mundo. Nagpapa-abort, nagpapalaglag ay 73 million. So, abortion, it is an unintended pregnancy, yung talagang hindi kagustuhan. Pero parang hindi naman ako naniniwala hindi kagustuhan, na talagang hindi kagustuhan mabuntis. So yun po yung katotohanan, unintended pregnancy, na talagang nandyan na nga po yung mga premarital sex na hindi pa kasal ay buntis na, nag-aaral pa lamang, buntis na, kaya ang tendency, matatakot sa magulang at ayaw nga maalaman ng magulang, so ipapalaglag. So that is abortion. Kaya talaga kung nag-aaral pa, unahin muna ipag-aaral, or kung meron mang boyfriend, girlfriend, ay talagang iwasan muna yung mga touch na yan, iwasan. So para hindi mauwi sa premarital sex. Okay. So para hindi mauwi sa pagbubuntis agad. So yun po, yun yung mga dahilan bakit nagkakaroon ng mga abortion. Ngayon, so ito po almost 61% ang rate po nito na nagpapalaglag or nagpapa-abort sa buong mundo. 73 million. So 6 out of 10, yun po yung percentage po nito. Kaya talagang mataas. Kada taon. So kaya talagang kung mayroon po kayong mga anak na babae, ay talagang kailangan bantayan, or kahit lalaki, bantayan po yan at ipaliwanag na maayos na anak, ganito ka, kung gusto mo na talaga, ay mayroong tamang oras. So yung mga gusto na talagang magsama ay kailangan po ay talaga magpakasal para maiwasan yung mga kasalanan. So yun po. So abortion are increasing. So paano po natin ito i-apply ngayon sa ating spiritual na buhay? Anong kinalaman nito sa ating po spiritual na buhay? So abortion in other meaning, so abortion the act of putting an end to something planned or previously agreed to. So abortion, ang ibig sabihin nga po nito, yung itinigil mo ang isang bagay na dati mo nang ginagawa. So abortion are increasing. Let's say for example, dating kasama sa prayer meeting, pero ngayon ay hindi na umattend ng prayer meeting. So dating kasama sa soul winning, pero ngayon ay hindi na nagso-soul winning. Dating nagbibigay, pero ngayon ay hindi na nagbibigay. Dating umaattend maghapon ng Sunday worship, ngayon ay hindi na, kalahating araw na.
at kalahating araw na nawala na rin. So that is what we call abortion. Amen. So nga talagang itinigil nila. Dati masipag sa pagbabasa ng Bible. So ngayon ay hindi na nagbabasa ng Bible. Dati nagpe-pray, ngayon ay hindi na. So anong problema? So yun po, that's the meaning of abortion. So dito po talaga sa Bible, talaga makikita po natin, there is an abortion. Basahin po natin ang ating pong Bible sa John chapter 6, verse 66 and 67. So John chapter 6, verse 66 and 67. Sabi po ng verse 66, John chapter 6, inulit ko po, John chapter 6, verse 66. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. So iniwan, or sabihin na natin inilaglag ang ating Panginoong Jesus. So talagang hindi na sumama pa. So that is what we call abortion. Verse 67, then said Jesus unto the 12, will ye also go away? Kayo ba ng mga natitirang 12? Kayo ba'y aalis din? Iiwan nyo na rin ba ako? So, kung iiwan, that is what we call abortion. So, dito po sa 2 Timothy, napakarami po ng abortion po dito. Balikan po natin ang 2 Timothy chapter 4, verse 3 and 4. Tingnan nyo po. 2 Timothy chapter 4, verse 3 and 4. Verse 3, for that time will come, sapagkat darating ang oras na hindi na nila pakinggan pa yung tamang doktrina, sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away. So marami po talaga ang tumatalikod na their ears from the truth. So ayaw ng pakinggan pa ang katotohanan, and shall be turned unto favor. So this talagang abortion are increasing. And then verse 10, sabi pa dito sa verse 10, for Demas had forsaken me. So si Pablo or ang Panginoong Jesus, ang gawain ni Kristo ay iniwan na ni Demas. Demas abort the ministry. So that is abortion. And then Demas had forsaken me, having loved this present world. And then verse 11. Verse 11, tinan niyo po yung pong Bible. Only Luke is with me. Salamat na lamang, mayroon pa talagang natira. Take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. Napakadaming naturuan ang salita ng Diyos. Marami ang nanampalataya. Pero salamat, mayroong Lucas or Luke at mayroong Mark na nagpapatuloy sa paglilingkod. So, ibig sabihin talaga, maraming mga mananampalataya din po noon ang nangiiwan o iniiwan ang gawain ng ating Panginoong Jesus. Verse 16. At my first answer, no man stood with me. No man stood with me. Talagang iniwan po si Pablo. But all men forsook me. I pray God that they may not be laid to their church. So yan po, na abortion are increasing. At sa ating pong panahon ngayon, talagang dumarami din po ang mga Kristiyanong iniiwan ang gawain, hindi pinapahalagahan ang gawain, walang pagpapahalaga sa prayer meeting, sa Bible reading, prayer, worshiping, and then soul winning. So yan po ang maraming Kristiyano ngayon na pinapabayaan ang choir ministry, dating kasama sa choir, pero ngayon ay nasaan sila? That is abortion. So abortion are increasing. So mga kapatid, mga minamahal, tingnan muna natin ang the reason. Pagkatapos ng the reason ay the reality. Iba yung dahilan, iba yung sa katotohanan. So yan po yung ating pong titingnan ngayong umaga, and then the Redeemer. So the reason po muna. So isa sa dahilan bakit iniiwan ang gawain ng mga Kristiyanong ito, bakit pinapabayaan at hindi na napapahalagahan ang gawain, isa sa dahilan, they are offended. That's right. The question is that reason is enough? Sapat bang dahilan para iwanan ang gawain? Sapat bang dahilan para iwanan si Kristo? Na ikaw ay na-offend? Dahil sa pagiging offendicitis natin, ito ba'y sapat ng dahilan
para iwanan natin ang ating ministry. So iyan po yung isa sa dahilan. Pero sana kung darating po sa atin ang oras na tayo ay ma-offend, tanungin muna natin ang ating sarili. Ito bagay sapat ng dahilan para iwanan ko ang ministry. Ito bagay sapat ng dahilan para hindi na ako mag-church, na-offend ako kay kapatid. So sa lahat naman po ng churches may nakaka-offend. Sa lahat ng churches meron po talagang toxic. Kuya po ay Baptist na talagang nangangaral ng katotohanan. So talagang mayroon po mga toxic, mayroon po mga nakaka-offend sapagkat talagang sisirain ito, gagambalain ito ng ating kaaway na dyablo. Pero sana mag-isip-isip tayo, ito ba'y sapat ng dahilan upang talikuran ko ang ministry? So mga kapatid, maraming ganyan ng Kristiyano ngayon, appendicitis. Madaling iwan nila ang ministry. Si Pablo, masasabi natin meron siyang sapat na dahilan, pero hindi niya iniwan ang ministry. Hindi niya iniwan ang Panginoong Jesus. So Pablo sa mga dahilan ay yung problema. Lahat tayo ay mayroong problema. Lahat tayo ay mayroon tayong problema. Kung ikaw ay may problema, si Brother Luis ba? Wala. Ako ba? Ay wala. So lahat tayo ay may problema. Si Brother Rocky, may problema ba? Meron. So lahat tayo ay mayroong problema. Ako, problema ko, single. Di ba? Talaga na sa dyan. So single yung motor. So sa isang araw, 4 wheels na yan. Okay. So mga kapatid, mga minamahal, lahat tayo ay may problema. Kaya itong problema ito, kung ating titingnan, hindi po ito sapat na dahilan para ating talikuran ang ating mga ministry. Then, ano pang problema? So, ano po yung dahilan? So, discourage. Diba? Discourage sila. So, bakit ang ibang Kristiyano ay umaalis sa ministry? Discourage. Lahat tayo ay discourage. Lahat tayo, mayroon tayong discouragement. Hindi naman nawawala na nakaka-discourage. Lahat tayo talaga mayroong pinagdadaanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi po ito sapat na dahilan. So, ang iba, busy. So, si Brother Edwin, hindi ba yung busy sa school? Sabi nga ni Brother Edwin kagabi, pagkatapos namin mag-practice ng choir, meron pa siyang report na gagawin, 3. So, 3 ang kanyang report. So, kaya ipapasa na lamang niya sa iba. O, pakigawa nga nito. Okay? Utak lang yan, ano? Okay? So, hindi naman ganon. So, ibig lang po, nais ko lang po makita ninyo, lahat naman tayo ay busy din. So, doon nga po sa pinanggalingan ko na si Brother Renner, busy din po sila sapagkat sila yung mga businessman, negosyante, meron silang RO Ilagan Logistics Company. So marami silang mga kliyente at ang kanilang mga empleyado ay nandun pa sa field, gumagawa, and then habang sila gumagawa ay nagkakaroon ng trouble, tatawag kay Kuya Renner, pero si Kuya Renner nasaan kapag linggo? Nandun sa church. Ang kanyang asawa ay doktora. O bakit mayroong paraan? Bakit nagagawa ng paraan? Busy pero nagagawa ng paraan. Ang kanilang anak, ang isang anak nila ay nurse, I think dentist din ang kinuha na course. So talagang matindi or mahirap na pag-aaral ang pagiging dentist. Maraming minimemorize o sinasaulo. Pero ganun pa man, kahit mahirap yung course na yon, pagdating ng linggo, maghapon pa rin uma-attend ng church. So hindi natin pwedeng dahilanan tayo ay busy. Na pastor, may exam ako. So ginagawa ni Rachel, so yan po ang pangalan ng anak ni Kuya Renner, si Rachel, na dati nakakasama ko rin dito sa misyon. Habang papunta kami dito sa misyon, nakasakay sa flexi truck, siya ay nagre-review. Or kung siya man ay puyat, siya ay tutulog habang kami papunta dito sa mission. And then pagdating dito sa mission, noong time na yon, magtuturo or magigitara para sa mga bata. So ginagampanan pa rin ang ministry. Kaya mga kapatid, mga minamahal, anuman yung ating dahilan, hindi po ito sapat para iwanan natin, i-abort natin ang mga ministry na meron po tayo. So, and then, ano po yung dahilan? Difficulties, kahirapan,
Mahirap ba nakaupo? Mahirap, pastor. Nagugutom na eh. Mahirap bang umawit? Mahirap ba talaga magsuot ng formal para sa Panginoon? Mahirap ba yon? Mahirap bang gumising na maaga? Yung ba yung sinasabi natin mahirap? Bakit hindi tayo makapagpatuloy sa ating pag-church, sa ating paglilingkod? Mahirap ba na talagang gumising na maaga? Mahirap bang basahin ang Bible sa gabi? Mahirap bang basahin ang Bible sa umaga? Mahirap bang mag-pray? Mahirap bang umaten maghapon? So kung yan yung sinasabi natin mahirap, ay paano pa kaya kung talagang dumanas tayo ng matinding kahirapan katulad ng panahon ni na Pablo na sila'y ikinukulong at lalo na ang ating Panginoong Hesus na ipinako sa Kristo, sa krus. Pinako na sa Kristo eh. So, ang ating Panginoong Hesus, ipinako sa krus. So, yung pa kaya magawa natin, yung pa kaya makaya natin gawin. Kung ito pa lamang ay nahihirapan na tayo. So, paano pa tayo maabot natin yung ating pangarap sa ating buhay kung ito pa lamang ay nahihirapan na tayo? Tandaan niyo po yung mga taong na nakamtan ng kanilang pangarap sa kanilang buhay ay sila po'y talagang dumanas ng maraming hirap. Kaya kung dito pa lamang nahihirapan na tayo, ang tanong, paano natin maabot ang ating pangarap sa ating buhay? Kung ngayon pa lamang nagre-reklamo na tayo, paano pa ibibigay ng Diyos sa atin yung mga bagay na nais niyang ibigay sa atin? So mga kapatid, mga minamahal, the question is, are this enough reason? Lahat ba ito'y sapat ng dahilan para iwanan natin, talikuran natin ang ating ministry? Ito ba'y sapat ng dahilan para tayo mag-quit, sumuko, at huwag magpatuloy? Are these enough reasons to abort, forsake, or forget our ministry? Sapat ba itong dahilan para kalimutan natin at pabayaan ang ating ministry? Iwanan ang ministry? Paul had also reasons to quit. Paul also had reason to abort the ministry, but he won't do it. Subalit, hindi po ginawa ni Pablo. Ang ating Panginoong Hesus, meron din siyang sapat na dahilan, pero hindi ginawa ng ating Panginoong Hesus na talikuran, iwanan ang ministry. So mga kapatid, para kay Pablo, for him, it is not good to abort the ministry. Hindi po mabuting gawin na talagang iwanan, talikuran ang ministry. Napapabayaan natin ang ministry, hindi po yan mabuting gawin. So mga kapatid, mga minamahal, sana bago tayo tumalikod, iwanan ang ministry, mag-isip-isip muna tayo. So anumang dahilan na mayroon tayo, it is not enough. It is not enough to quit, to forsake, to abort the ministry. Yan po ang aking sasabihin sa inyo. Ano man yung ating dahilan, maaaring madami tayong dahilan, but still, it is not enough. So, tingnan po natin the reality. The reality. So, ito po yung katotohanan. Bakit iniiwan ang ministry? Bakit talagang pinapabayaan ang ministry? Unang katotohanan, mga kapatid, verse 10, For Demas hath forsaken me, having loved this present world. Isang katotohanan na bakit iniiwanan ang ministry, pinapabayaan ang ministry, lovers of pleasures. Yun po yung katotohanan. Dahil mas iniibig nila ang kalayawan sa mundong ito. Diba? Lovers of their own selves. Mas iniibig nila ang kanilang sarili. That's the reality. Na sinasabi nila lamang nila, paano naman ako? Paano naman ang aking sarili? So lovers of their own selves. Kung bakit talagang pinapabayaan ang ministry. Lovers of pleasures, may lakad ako sa linggo. So mas uunahin ko yung aking lakad kaysa sa ministry. Mas uunahin ko ang aking lakad kaysa sa Panginoon. So hindi nila naiisip na kanilang pinagpapalit ay ang ating Panginoong Hesus. Hindi naman ako. So kung iniwan ninyo ang ministry, hindi ako ang inyong iniwan. Hindi ako ang inyong ipinagpalit, kundi ang ating Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, lovers of pleasures and then lovers of their own selves. That's the reality for Demas
hath forsaken me. So si Pablo, ang ministry ay iniwan ni Dimas sapagkat inibig ni Dimas ang mundong ito. Yan ang katotohanan sa maraming mananampalataya ngayon. Pangalawang katotohanan, verse 3 and 4. Sabi po dito, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Pangalawa po, lust of the flesh. Sinusunod ng maraming tao, Kristiyano ngayon, yung pita ng laman. Lust of the flesh, lust of the eyes, and then pride of life. Yung kayabangan. Sa totoo lang, talagang tayo po ay meron pa rin pride of life. Meron pa rin tayong kayabangang tinatadlay sa ating buhay. Na ito yung nagpapalayo sa atin. Bakit nagagawang talikuran ang ministry? Bakit nagagawang pabayaan ang pag-church, ang pagsamba, paglilingkod sa ating Diyos? Lust of the eyes, lust of the flesh. So nakita sa Facebook, mayroong sale sa SM. Uy, anong date? March 9. Uy, bukas na yun ah. So talagang limited edition. Sale. Uy, may budget ako dito, pupunta ako. So lust of the eyes, nakita, uy, maganda yun. So bibilin ko yun, sakto sa budget ko. So yan po yung mga tinatawag nating lust of the eyes. So tayo ay pinapainan ng diablo ng mga anumang bagay na maganda sa ating mata. Amen? Kaya nga, sabi kanina sa Sunday School, Brother Luis, mag-ingat sa mapapangasawa. Yung ba yun? So, mag-ingat sa mga mapapangasawa sapagkat ang Kristiyano ay papainan ng maganda at gwapo upang padaya at mailayo sa ministry. So, yun po yung katotohanan. Lust of the flesh, lust of the eyes, and then pride of life. Yung kayabangan. Maubos na ang yaman, huwag lamang ang yabang. Okay? So yun po ang pangalawa. Pangatlo, tingnan po ninyo ang verse 4 po ulit. Verse 4. Ang sabi po ng verse 4, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. So mga kapatid, mga minamahal, lack of faith or little faith, yan po yung katotohanan. Kulang sa pananampalataya. Maliit pa yung kanilang pananampalataya. Hindi sila lumalago sa kanilang pananampalataya. Hindi sila tumitibay sa kanilang buhay espiritual. Lack of faith or little faith. Kulang or maliit ang kanilang pananampalataya. Napakahalaga na tayo po'y pinapalakas natin ang ating pananampalataya. Luke 17 verse 5. Tingnan niyo po yung Bible sa Luke 17 verse 5. Sapagkat kung kulang, maliit ang iyong pananampalataya, ito ang katotohanan na maglalayo sa iyo upang iwanan ang ministry. Nandiyan na ba kayo sa Luke 17 verse 5? So sabi po dito ng mga apostol, ng mga alagad, sa verse 5, And the apostle said unto the Lord, increase our faith. Dagdagan ang aming pananampalataya or palakasin, patibayin ang aming pananampalataya. So, bakit nila ito hiniling? Sapagkat itinuro sa kanila ng Panginoong Hesus na kung kayo ay susunod sa akin, kung kayo ay maglilingkod sa akin, ang mga tao ito uusigin kayo. Kung ako man ay inusig nila, kung ako man ay kinaputan nila, ganun din ang inyong dadanasin. So itinuro na po yan ng Panginoong Hesus sa mga alagad. Kaya ito ang kanilang prayer, increase our faith. Saan natin yung makikita? Tingnan po natin ang ating pong Bible, kung hindi ako nagkakamali, sa John 15. Sa John 15 verse 18, kung tingnan niyo po yung pong Bible sa John 15, kung hindi po ako nagkakamali. So ito ang sabi ng Panginoon Hesus sa mga alagad. Sa verse
18. If the world hate you, kung kayo'y kagagalitan, kapuputan ng mundo, you know that it hated me before it hated you. Ako muna ang kanilang kinaputan, kinagalitan. Kaya kung kayo man ay kapuputan, dahil sa akin, mangyayari din ito sa inyo. So kung bakit yun ang prayer ng mga alagad. And then verse 20, remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. Kung ako'y kanilang inusi, uusigin din nila kayo. So alam ng mga alagad na sila'y dadanas ng kahirapan. Alam ng mga alagad na sila'y dadanas ng pag-uusig. Kaya ang kanilang prayer, Lord, increase our faith. Sapagkat ito ang katotohanan na kung maliit ang iyong pananampalataya sa Diyos kay Kristo, kung mahina ang iyong pananampalataya, ito ang katotohanan na magiging dahilan bakit iiwanan mo ang ministry. Bakit titigil ka na sa pag-church? Bakit hindi ka na ngayon choir member? Bakit hindi ka na ngayon umaattend ng prayer meeting? Bakit hindi ka na ngayon nagbabasa ng Bible? Sapagkat kulang na ang pananampalataya mo, mali na iyong pananampalataya. 1 Timothy chapter 1 verse 4. 1 Timothy chapter 1 verse 4. Ano pa ang sabi ng Bible sa 1 Timothy chapter 1 verse 4? Sabi po dito ng Bible sa verse 4, 1 Timothy, neither give heed to fables and endless genealogies, tama ba? Which ministers questions rather than godly, edifying which is in faith, so do. So, tayo po'y magpalakasan sa ating pananampalataya. Palakasin natin ang ating pananampalataya. Paano? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Lagi tayong makinig ng salita ng Diyos. Kung gusto nating tumibay ang ating pananampalataya upang pag natin magawang talikuran si Kristo, ang ministry, ay ating palakasin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, pakikinig, pag-aaral ng salita ng Diyos. Romans chapter 10 verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So alisin po natin sa ating pong buhay ang mga bagay na hindi makakatulong para tumibay ang ating pananampalataya. Sa totoo lamang, maraming bagay ang hindi nakakatulong upang tumibay ang ating pananampalataya. Kaya sana sa atin po, kapag tayo may fellowship, or kung wala mang fellowship, yung simpleng banding lamang natin, yung simpleng pagtitipon natin. So huwag natin pag-usapan yung mga bagay na toxic. Huwag natin pag-usapan yung mga bagay na talagang makakasira sa ating pananampalataya o makakapagpahina sa ating pananampalataya. Iwasan natin yung Marites, Marisol. Diba? Sapagkat yan yung mga bagay na magpapahina sa ating pananampalataya. Ang lakas ng ulan. Summer daw. Iinit na daw. Kaya, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. So, sabi pa ng 1 Corinthians chapter 2, verse 5, that your faith should not stand in the wisdom of men, but by the power of God. Na yung ating pananampalataya ay dapat sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi sa karunungan ng tao, hindi sa mga technology. Para noong nakarang araw, postpone ang klase, suspended ang klase, dahil may init daw. Pero hanggang tanghali, ulimlim. Diba? So, kaya talagang, yan po, ipinapakita na ng Panginoon. My ways is not your ways, my thoughts, it's not your thoughts. So yung aking kaparaanan, hindi mo kaparaanan, ang aking kaisipan ay hindi mo kaisipan. Kaya it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. So mga kapatid, mga minamahal, yan po yung dahilan o katotohanan
lovers of pleasures, lovers of their own selves, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, lack of faith or little faith. Mahina talaga, maliit talaga ang pananampalataya. Abortion are increasing sapagkat kulang, maliit ang pananampalataya. Then last, mga kapatid, mga minamahal, 2 Timothy chapter 4, verse 17 and 18. So si Pablo po ay maraming dahilan para talikuran ang ministry, para iwanan na ang paglilingkod. Pero hindi ito naging dahilan sa kanya upang talikuran. Maaaring si Pablo talagang iniwan ng napakaraming mga kapatiran, or maaaring si Pablo hindi pinaniwalaan, hindi pinakinggan ng maraming tao. So si Pablo naranasang makulong, naranasang maghirap. Ganun pa man ay hindi niya tinalikuran ang ministry, hindi niya tinalikuran si Kristo. Patuloy siyang naglingkod kay Kristo at hindi niya inilaglag ang Panginoong Jesus. So verse 17 and 18, ang sabi po dito sa verse 17, notwithstanding the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear, and was delivered out of the mouth of the lion, and the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen. So ito po yung dahilan. Si Kristo, the Redeemer. Bakit hindi iniwan ni Pablo ang ministry? Ito ang kanyang dahilan. The Redeemer. Yung ating manunubos, yung ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesus. Na si Pablo sa kanyang buhay, sumapit man ng maraming kahirapan, lagi siyang nakatingin sa Panginoong Jesus, looking unto Jesus, the author and finishers of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Sa Panginoong Jesus lamang siya nakatingin. Hindi sa kahirapan, hindi sa mga taong umuusig, hindi sa mga taong nagpapahirap sa Kanya, tanging sa Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung ikaw man ay na-offend, kung ikaw man ay may problema, kung ikaw man is discouraged, kung ikaw man ay nahihirapan, kung ikaw man ay busy, tingnan mo ang Panginoong Jesus. Salamat ang Panginoon, lagi may oras sa atin. Ang Panginoon ay lagi may oras sa atin. Kaya sana yung araw ng linggo, ito yung araw ng Panginoon ay huwag natin kunin at ibibigay natin sa ibang tao. Diba? O yung araw ng linggo, yung oras na para sa Panginoon ay ilalagay natin sa ibang bagay. Na tayo pupunta ng Robinson, pupunta tayo ng SM, pupunta tayo ng kainan. So huwag natin itong kunin. Ang Panginoon kailanman ay hindi nawala ng oras, panahon sa atin. So ito yung tinitingnan ni Pablo sa ating Panginoong Jesus sa verse 17. Tingnan niyo po. Bakit talagang hindi niya iniwan? Sabi ng verse 17, notwithstanding the Lord stood with me and strengthened me. So ang Panginoong Jesus ang nagbibigay sa kanya ng lakas. So ang Panginoong Jesus ang nagbibigay sa kanya ng buhay. So the Lord strengthened him. So ang Panginoon strengthened us. Pinapalakas tayo. So kanino natin ipapagamit ang ating lakas? Kanino natin ibibigay yung ating lakas? Itong lakas na ito ay galing kay Kristo. Galing sa Diyos ang lakas na ito. Malakas ba kayo? May sakit ba kayo? Wala. Diba? Wala ba kayong sakit? Wala. So yung ating lakas, ito yung lakas na galing sa Diyos, ibigay natin sa Kanya. Ibalik natin sa Kanya. So yun po yung dahilan ni Pablo, ang Panginoon na nagbibigay sa amin ng lakas. Kaya ang lakas na ito ay babalik ko rin sa Kanya. Verse 18. Kasi ang problema ng mga tao ngayon, ng mga mananampalataya ngayon, nakakalimot.
nadadaan sa kilig. Diba? Nadadaan sa kilig ang mga mananampalataya ngayon. Or nadadaya ng ating kaaway na dyablo. So kaya nga mayroong lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. So yun yung ginagamit ng ating kaaway para mga Kristiyano ngayon ay lumayo, tumigil sa paglilingkod. Verse 18, hindi nila tinignan ang verse 18. Itong ginawa ng Panginoong Hesus. And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen. So, Jesus Christ saved us. He saved us. So, si Pablo ay iniligtas ng Panginoong Jesus. So, nakakalimot minsan ang mga Kristiyano doon sa ginawa ni Kristo sa kanilang buhay. Nakakalimutan ito ng maraming Kristiyano. Bakit tayo buhay pa? Sino nag-iingat sa atin araw-araw? Bakit tayo ngayon ay mayroong katiyakan ng langit? Di bagat dahil kay Kristo. Ito, ang lahat ng ito ay dahil sa ating Panginoong Jesus. Katulad niyan, Japan, nasunog, nagkaroon ng sunog sa Japan. Bahay at mga building ang nasunog po doon. O bakit meron kang tirahan ngayon? Bakit hindi nasusunog ang bahay mo ngayon? Ito'y dahil sa pag-iingat ng ating Panginoong Jesus. Minsan ko nang nasabi sa inyo kay Brother Luis, si Brother Luis, nagkakaedad na yata, nakakalimot, naiiwan ang nilagang kape. Ruth, para meron akong nilaga. Di ba? Yung pala, napatay na ni Ate Ruth. Or minsan naman, talagang dahil mabuti ang Panginoon, talagang as in may apoy pa, pero ilang oras na nakasalang yung kape, Kuya Luis, ilang oras na hindi napatay. Inabot yata ng hanggang umaga. Tama ba? O, yan po yung patotoo ni Brother Luis. Dahil na kay Kristo, hindi pinabayaan ang paglilingkod, hindi pinabayaan ang ministry, kahit minsan nagsisikip ang dibdib, masakit ang puso, di ba? Mataba ka. Malaway talaga ang dahil kay Ate Ruth eh. Hindi naman. Mataba ang puso. Sabi ko na nga ba eh, mataba. Balik yun eh. Okay? So yun po, na kahit nahihirapan, pero nagpapaawit pa rin dito, hindi iniwan ang ministry, hindi iniwan ang Panginoong Jesus. So bakit? Dahil ligtas eh. So nakita o laging tinitingnan ni Brother Luis yung kaligtasan o yung pagliligtas ng ating Panginoong Jesus sa Kanya. Kaya mga kapatid, ito din po yung ating tingnan. Yung pagliligtas ng Kristo. Yung lakas na ibinibigay sa atin ni Kristo. And then, Ephesians chapter 5, verse 23 and 25. Ephesians chapter 5, verse 23 and 25. Tingnan niyo po niyo pong Bible. Ephesians chapter 5. Ano pa ang ginawa ng ating Panginoong Jesus? Ito po yung reminder upang tayo po'y magpatuloy na maglingkod. Huwag nating iwan, pabayaan ang ministry. 23. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. So tayo po'y iniligtas ng ating Panginoong Jesus. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. So ang ginawa po ni Kristo sa atin, He sacrificed Himself for us. Isinakripisyo ng Panginoong Jesus ang kanyang sarili, tapos iiwan natin ang ministry. Pababayaan natin ang ministry. Isinacrifice ni Kristo ang kanyang buhay, ang kanyang sarili. Tapos ganun-ganun na lamang para sa ibang Kristiyano na pabayaan at hindi pahalagahan ang ministry. So inuulit ko po, ang ministry, may tuturing natin na ang prayer meeting ay ministry. So may tuturing po natin na yan po ay ministry. Ang pagsali sa choir, yan po ay ministry.
yan po'y bahagi ng ministry. Ang tracts distribution, yan po ay ministry. Sapagkat bago po tayo naligtas, ang ginawa muna, halimbawa, kina Kuya Ben, bago ako nakapag-share kina Kuya Ben ng salvation, tracts distribution. Tao po, magandang hapon po. Tracts po, namimigay po, libreng babasahin. So tinanggap ang libreng babasahin. So pagkatanggap ng libreng babasahin, pwede po ba makapag-share sa inyo ng Word of God? So yun po yung starting point, yung pamimigay ng Bible tracts. Kaya ang pamimigay po ng Bible tracts, ito po ay ministry. Ito ay mayroong kinalaman sa pag-aakay ng kaluluwa. So yun po mga kapatid, mga minamahal, sana pahalagahan po natin ang ministry. Ini-encourage ko ang bawat isa ay talagang mamigay ng Bible tracts. Na kapag mayroon tayong binili sa palengke, bigyan natin ng Bible tracts yung tindera. May dumating na Shopee, abutan natin ng Bible tracts. Hindi yung dumating ang Shopee, parcel, tuwan-tuwa, at ibibigay ng bayad, alis na. Sana binibigyan din natin ng Bible tracts. Malay ninyo, baptist pala yun. Or sabihin na natin kung hindi man ligtas, binasa ang Bible tracts, napasa, pupunta sa impyerno ang tao makasalanan, na ang tao ay kailangan magsisi sa kasalanan, then pinaligtad, binasa yung likod, tinanggap si Kristo. O hindi naligtas. Kaya mga kapatid, mga minamahal, mahalaga po ang Bible trust. So yun po, He sacrificed Himself. Kaya maraming Kristiyano ngayon, tinatalikuran ng ministry, they abort the ministry. Bakit abortion are increasing? Sapagkat nakalimutan na nila na sila'y iniligtas ni Kristo, na sila'y binigyan ng lakas ni Kristo, na isinakripisyo ng Panginoon Jesus sa kanyang buhay para sa atin. And then, Philippians 4:19, last na po. Philippians chapter 4, verse 19, at tayo po'y mayroong pang baptism. Verse 19, but my God shall supply all your need according to His riches and glory in Christ Jesus. By Christ Jesus. So mga kapatid, mga minamahal, bakit ka kumakain? Kumakain ka tayo hindi dahil may trabaho tayo. Kumakain tayo hindi dahil bumili tayo sa palengke. Kumakain tayo hindi dahil nagtanim tayo. Kundi ito po ay dahil sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesus. He supply our need. Bakit? Meron kang damit. He supply our need. Hindi dahil binili mo yan sa Robinson. Hindi dahil in-order mo yan sa Shopee or Lazada. Kundi ang Panginoon mismo ang nag-provide ng ating dadamting. So bago pa tayo nilikha ng Diyos, ay ibinigay muna niya, inihanda muna ng Diyos lahat ng ating kailangan. So nilikha ang mundo, nilikha ang hangin, nilikha ang lupa, nilikha ang tubig, nilikha ang mga punong nagbubunga, and then saka tayo nilikha. So nilikha muna ng Diyos lahat ng ating kailangan. Hangin na lalanghapin, tubig na iinumin, liwanag na kailangan ng ating katawan. Diba? So yung mga puno na nagbubunga, pagkain na ating kailangan, ito'y nilikha muna ng Diyos. So He provide, He supply all our need. Amen. Kaya mga kapatid, mga minamahal, bago natin iwanan ang ministry, bago natin talikuran si Kristo, mag-isip-isip muna tayo. Despite of His goodness, sa kabila ng kabutihan ng ating Diyos, ng ating Panginoon Jesus, despite of everything the Lord has done for us, sa kabila ng lahat ng ginawa ni Kristo para sa ating lahat, many Christians today choose, pinili to abort and forget the ministry. Yan yung katotohanan ngayon.
Mas pinili ng maraming Kristiyano ngayon na talikuran ang ministry sa kabila ng mga kabutihang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, mga minamahal, paalala lamang po ito sa ating lahat. Bago tayo gumawa ng desisyon, bago natin iwanan ang ministry, mag-isip-isip muna tayo at tingnan natin ang mga kabutihan na ginawa ng Panginoon. To God be the glory, tayo po ito ngayon. Marshall, Kuya Luis, Marshall. Ako po'y magpe-pray na, alam niya na, Marshall. Tayo po yung muko, pumikit, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat. Muli, ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo pong banal na salita na aming pong napag-aralan. Dalangin ko po aming Diyos na ito po ay tumingo sa puso't isipan ng bawat isa. Dalangin ko po aming Diyos na ito po ay patuloy namin po may apply sa aming pong buhay. Dalangin ko po aming Diyos na patuloy ko po palakasin, dagdagan ang aming pong pananampalataya. Samahan mo po kami sa aming pong paglilingkod sa inyo. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami paunahan sa lahat ng aming pong gagawin. Dalangin ko po aming Diyos yung mga kapatiran po namin na nanlalamig at hindi po namin nakakasama sa pagsamba. Ilusin mo po sila na sila po'y magbalik loob po sa inyo at muli ay maglingkod, magpagamit sa ministry. Pahalagahan po nila ang ministry, huwag po nila tingnan ang kanilang mga dahilan sapagkat anumang dahilan meron po sila, ito po ay hindi sapat upang iwanan, talikuran ang ministry. Salamat po sa paalala. Dalangin ko po na patuloy mo pong i-bless ang buhay ng bawat isa. Pagpalain mo po ang kanilang pag-aaral, pagpalain mo po ang kanilang mga trabaho, maging ang kanilang mga mahal sa buhay, ay dalangin ko po na ito inyong pong pagpalain. Makakasama po namin sila tuwing araw ng linggo sa pagsamba. Patuloy po kayo magligtas dito sa bayang ito na mataas na kahoy at patuloy po po Ama nagsamahan gabayan ang mga government officials sa kanila pong paglilingkod na sila po'y maglingkod na may katapatan at buong puso. Ito po'y aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Kuya Luis.